Handa na ba kayo sa panibagong bardagulan? Bardagulang Liza Marcos versus Sara Duterte. Magandang araw, hapon at gabi sa mga nanonood ng maikling video na ito na kung saan ay mag-share din ako ng aking opinion tungkol sa bardagulang Liza Marcos at VP Sara Duterte. Sa komplikadong mundo ng politika sa Pilipinas, ang ugnayan ng mga pangunahing personalidad, ang unang pamilya, ay maaaring nakakapukaw at puno ng tensyon. Ang kamakailang banggaan o bardagulan sa pagitan ni First Lady Liza Marcos at Vice Presidente Sara Duterte ay nagdulot ng interes ng publiko. Alamin natin ang mga dynamics na umiral at ang implikasyon para sa kanilang mga tungkulin. Umpisahan na natin. Tara na! Sa isang eksklusibong panayam ni Anthony Taberna sa kanyang programa, si First Lady Liza Marcos ay nagbigay ng kanyang saloobin tungkol kay Vice Presidente Sara Duterte. Matapos ang 2 taong katahimikan. Ano naging sanhi? Ang pagtawa umano ni Duterte nang tawagin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bangag sa harap ng publiko. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Si Mrs. Marcos ay nasaktan, lalo na't sila ay nagkasama sa unit team noong 2022 elections. Pero ano nga ba ang nangyari? Sa isang protesta sa Davao laban sa charter chains, tinawag na bangag si Pangulong Marcos Jr. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Sa ganitong mainit na sitwasyon, umano'y natawa si Vice Presidente Duterte sa payag na ito. Para kay Mrs. Marcos, ito ay lumampas na sa tamang pag-uugali. Tinanong niya kung tama bang asarin ng Vice Presidente ang Pangulo, lalo na't sila'y may magkakaugnay na kasaysayan sa politika. I was always kind to her. When Bong had that Bagong Lipunan rally, she came and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, "Oh, bangag, bangag, di ba?" Imagine a former president calling bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. Pero tumawa sila. So parang for me, ano yan, mali yata yan, di ba? Parang you're getting swelled off from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan? In the said interview with journalist Anthony Taberna, Mrs. Marcos minced no word. Inakusahan niya ang Vice Presidente na ina-underestimate niya ang kanyang asawa or ang Pangulo na pinoprotektahan siya. We're there protecting you, tapos gagawin mo yan? Matatanda ang ilang beses ng pinrotektahan ni Presidente Marcos Jr. si Sara Duterte. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. Malalim ang kanyang galit Mali yan you crossed the line. at ipinangako niyang hindi magiging ipokrito. And I'm many things, I'm not a hypocrite. Mula noon, iniwasan niya ang Vice Presidente sa mga pampublikong okasyon. Malinaw ang kanyang posisyon. Personal na damdamin o hindi, ang kilos ng Vice Presidente ay hindi katanggap-tanggap. Sa isang pahayag sa kanyang official Facebook page, pinagtanggol ni Vice Presidente Duterte ang kanyang sarili. Kinilala niya ang karapatan ni Mrs. Marcos na magdamdam. Pero binigyan din na hindi ito dapat makaapekto sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Nagbungkay si Duterte ng pribadong pag-uusap kay Pangulong Marcos Jr.
upang pag-usapan ang mga mahalagang issue tulad ng pagtaas ng presyo, kakulangan sa tubig, seguridad. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Teka sandali. Wala kang nabanggit tungkol sa edukasyon. At saka, nung tinatanong ka tungkol sa West Philippine Sea issue, anong sinagot mo? No comment. Nagtatanong lang. Higit pa sa banggaan ng dalawang personalidad, itong alitan ay nagpapakita ng mas malalim na tanong. Ano nga ba ang papel ng isang First Lady? Ito ba ay ceremonial lang? O may kaugnayan sa pagtatanggol sa karangalan ng kanyang asawa? At paano dapat balansehin ng isang vice-presidente ang personal na damdamin at opisyal na responsibilidad? Ang publiko'y nanunood, malapitan, at marahil umaasa sa pagkakasundo at pagkakaisa. Sa pag-unlad ng drama sa politika, makikita natin ang pagbabanggaan ng personal na damdamin at opisyal na tungkulin. Si First Lady Liza Marcos and Vice President Sara Duterte stand at the center of the storm. Nasa sentro sila ng unos na to, reminding us that even in high offices, human emotions can sway the course of politics. Whether they find common ground or remain divided, ang kanilang mga aksyon umaalingaw-ngaw sa buong bansa. Hindi pa nagtatapos ang bardagulan nila. Nag-uumpisa pa lang sila. Kaya hanggang sa susunod na round ng bardagulang Liza Marcos at Sara Duterte. Bye-bye!